Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati pa yung katabi natin na Blessed Sunday to you. And of course, sabi ko kanina, ngayong araw na to ay special din dahil pinagdiriwang natin ang Father's Day. So sa lahat ng mga tatay na narito po, Happy Father's Day po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Nakwento ko na to dati pero ulitin ko. Nung bata ako, may karanasan ako na dahil sa sobrang takot ko, nagsinungaling ako. One time, pinadala ko ng mga kapatid ko ng family, ng Nintendo, Nintendo na gaming console. Dahil galing sa abroad, ang voltahe niya, 110. Ako naman, dahil naiwan akong mag-isa sa bahay, sinaksak ko diretso sa 220. So, ang nangyari, pumutok, sunog. And for a long time, yung tatay ko nagwa-wonder bakit hindi ako naglalaro. Lagi kong sinasabi sa kanya, wala akong ganang maglaro. Pero paulit-ulit niyang tinatanong every time na mapapansin niyang hindi ko ginagalaw yung Nintendo gaming console. Until such time na siya na mismo yung nag-plug at hindi pala umaandar. So tinanong niya ako, bakit hindi gumagana ang console na yan? At doon na lang ako napaamin. Sabi ko, nasaksak ko po sa 220. So, akala ko, pagagalitan ako, pero hindi. Nung alam na niya yung totoo, kinuha yung gaming console, pinunta namin sa electronics at pinagawa. Alam niyo, habang tumatanda tayo, mas marami tayong kinatatakutan. Habang tumatanda tayo, isa sa mga kinatatakutan natin ay kung ano yung pwedeng sabihin o opinyon ng ibang tao, di naman kaya yung kaparusahan na manggagaling sa ibang tao. And because of this fear, my dear friends, natututo tayong magsinungaling. Nagsisinungaling tayo dahil ayaw nating marinig yung mga opinyon ng ibang tao. Nagsisinungaling tayo at ayaw nating sabihin yung totoo dahil ayaw din nating masaktan yung ibang tao. Nagsisinungaling tayo dahil ayaw natin ng parusa galing sa ibang tao. Nagsisinungaling tayo minsan dahil gusto natin okay lang yung image ko. Pero narinig natin sa ating pagbasa, mga kapatid, lalong-lalo na sa ating ebanghelyo, na sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, ang konteksto nito, katuloy po nung nangyari nung linggo, nung minisyon niya sila na, okay, pumunta kayo sa iba't ibang mga lugar, ipahayag ang mabuting balita. At sinabi ni Jesus sa kanila, alam ko na marami kayong kinatatakutan. Pero sabi ni Jesus dito, huwag kayong matakot. Di niya sinabi na wala kayong dapat katakutan. Dahil alam ni Jesus yung pakiramdam nila na meron silang kinatatakutan, pero sinasabi niya, huwag kayong matakot at huwag kayong matakot sa mga tao. Do not be afraid of people. Kasi alam natin, ang konteksto nito ay maraming ekspektasyon yung mga taong nakapaligid sa kanila. Uusigin sila, gagawan sila ng kwento, kagaya ng nangyari sa unang pagbasa. Ang propeta Jeremias, sabi niya doon, ang daming mga taong nagbubulong-bulungan sa akin. Ako yung topic nila, ako yung sentro na pinag-uusapan nila. At yung iba, nagplaplat pa na kailangan akong parusahan, na kailangan akong ganito yung gawin para sa akin. Pero sinabi ni Jeremias, pero nasa panig ko ang Diyos. At ganito rin yung nangyayari sa ating ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa mga tao dahil panig ninyo ako na ako mismo yung pinanggalingan ng katotohanan. So do not be afraid. Kahit na yung ibang tao magbulong-bulungan, gawan ka ng kwento,
Na ganito yung expectasyon nila sa'yo, na ganito yung pangungontrol nila sa'yo, na ganito yung dapat gawin mo, na ganito yung dinidikta nila para sa'yo. As long as you're willing to fight for the truth, do not be afraid. Kasi parte iyon ng pagpapahayag natin ng mabuting balita. Hindi natin may kakaila. Marami sa mga tao sa paligid natin nakabantay lang. Naghihintay ng pagkakataon para merong maibalik sa atin. Naghihintay para kung tayo madapa, yun yung pagkakataon nila para tumawa, para pagtawanan tayo, para ibaba tayo. Kasi kapag patuloy tayong nabubuhay sa takot sa mga taong nakapaligid sa atin, wala tayong kalayaan. Hindi tayo malaya. Hindi tayo malayang magpahayag ng katotohanan. Hindi tayo malayang ipahayag kung ano yung tama lamang. Yung gagawin natin, magsisinungaling ako para ma-meet yung expectation ng taong ito. Magsisinungaling ako para hindi ko masaktan yung taong ito. Magsisinungaling ako kasi ayoko mawala tong taong to sa buhay ko. My dear friends, when we fight for the truth, dapat handa ka. Kapag pinaglalaban mo ang katotohanan, dapat handa kang kamuhian ng ibang tao. Kapag pinaglalaban mo ang katotohanan, dapat handa kang gawan ng kwento ng ibang tao. Kapag pinaglalaban mo yung tama, dapat handa kang iwanan ng ibang tao. Because, my dear friends, even if these people will go against you, even if these people will run away from you, Jesus assures us, do not be afraid. I am for you. Iwan ka ng ibang tao, pagtawaran ka ng ibang tao, chismis ka ng ibang tao, okay lang yan, huwag ka matakot. Nasa panig mo ako. Ganun yung sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. And this should be our source of confidence every time na gumagawa tayo ng mabuti, ng tama, ng totoo. Kasi nga sabi kanina, kapag paulit-ulit tayo lang, ito yung image ko, ayokong madungisan, ito yung image ko, ayokong kamuhian, ito yung image ko, dapat marami akong likers, followers, hindi ka malaya. Bilanggo tayo ng takot at ekspektasyon na nanggagaling sa iba. Pero hindi lahat ng takot masama. May takot na nanggagaling sa pag-ibig. May takot na nanggagaling sa takot nating mawala yung relasyon natin sa Panginoon. And this is a good fear. Kapag takot kang mawala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka gagawa ng masama. Kapag takot ka na mawala yung connection mo sa Panginoon, everything will fall in its right place. Gagawa ka ng mabuti, hindi ka magsisinungaling, alagaan mo yung pamilya mo, alagaan mo yung trabaho mo, hindi ka kakapit sa sistema ng korupsyon, hindi ka gagawa ng masama, hindi ka manloloko, hindi ka manchichis. Everything will fall in its right place. As long as this fear comes from your love for your family, for God, and for the people around you. Pero kapag ang takot mo lang nagmumula sa kung ano yung pwedeng sabihin ng ibang tao, I tell you, di mo mamamalayan sa sarili mo na kahit masama, gagawin mo, ayaw mo lang madungisan yung imahe mo sa ibang tao. Alam natin, no? Ang pagsunod kay Kristo ay napakahirap. Pero ang assurance niya sa atin ngayong araw na ito, kapag pinaglaban mo ang totoo, nasa panig mo ang Diyos. Kapag pinaglaban mo ang totoo at mabuti, sinasabi niya sa atin, mahalaga ka sa mata ng Diyos. Kaya pinaulit-ulit pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, yung mga maya na yan,
Pinagbebenta yung mga yan, pero mahal na mahal ng Diyos yung mga yan. Then how much more for you who is willing to fight for the truth, who is willing to preach the good news, who is willing to go to these different places kahit maraming mga takot sa inyong mga puso. So sa panig natin ng Diyos, kapag tayo'y nasa panig ng totoo, at tayo ay mahalaga, tayo ay mahal niya, lalong-lalo na kapag yung takot natin ay nagmumula sa pagmamahal at sa takot nating mawalay at mawala sa koneksyon natin sa Panginoon. So kung ngayon tatanungin ko kayo, ano ang kinatatakutan mo ngayon? May mga natural na kinatatakutan, sakit, kamatayan, pagkawala ng trabaho. Pero kung ang takot na yan ay umiikot lang sa buhay ng ibang tao, then kailangan na nating gumising. Kailangan nating maging malaya. Kailangan nating magkaroon ng kalayaan para ipaglaban lamang kung ano yung nararapat at tama. So when we connect this sa ating selebrasyon ngayong araw na to, sa araw ng mga tatay, ang isang tatay na mabuti ay hindi yung tatay na magsasabi na wala kang dapat katakutan. Ang tatay dapat marunong ding maging vulnerable para makita na normal na mayroong katakutan. Na yung tatay, di ba, ang image kasi ng tatay natin, parang dapat wala, astig, wala dapat katakutan. Hindi eh. Pero ang mabuting tatay, nagpapakita na may mga pagkakataon na mahina. Hindi siya magsasabi na wala kang dapat katakutan. Pero ang tunay na tatay nagsasabi ng kagaya ng sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, sa mga pagkakataon na takot ka, nandito ako. And I think that's the point of having a father or a mother. Yung nanay na magsasabi or tatay na magsasabi sa iyo na, okay, anak, normal kang matakot sa mundong ito. Normal na mayroong kang katakutan sa mga nangyayari sa paligid mo, pero sa mga pagkakataon na takot ka, nandito ako. And that was the assurance of Jesus to these apostles. That was the assurance of God to Jeremiah sa ating unang pagbasa. Yun yung daladala nila eh. Sa pagkakataon na inuusig sila, sa pagkakataon na kinikismis sila, ginagawan sila ng plot para papatayin or kung ano yung gawin sa kanila, yung pinangawakan nila, nandito ang Diyos at nasa panig ko ang Diyos. Sa mga tatay na nandito, ito yung challenge po para sa ating lahat. Alam ko na mayroong mga takot na mangyayari sa loob ng pamilya. Pero sana sa mga pagkakataon na yan, tayong tatayo, tayong panghugutan ng lakas at magbibigay ng assurance sa mga mahal natin sa buhay. O, takot tayo, pero nandito ako at nandito ako sa panig ninyo. And I believe if we have this kind of mentality, harap tayo sa buhay. Normal na natatakot, pero may daladalang lakas na mas malakas pa sa mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng takot. My dear friends, naway ang takot lamang na mamuhay sa ating mga puso't kalooban ay yung takot natin sa Diyos. Takot na hindi nagmumula sa pagiging alipin, takot na hindi nagmumula sa kaparusahan ng Diyos, pero takot na nagmumula na baka mawalay ako sa Kanyang labis-labis na pagmamahal sa akin. At kung doon tayo nang gagaling, everything will fall in its right place. Sa mga tatay na nandito, naway assure your family always, nandyan kayo para sa kanila sa mga pagkakataon na may takot sa kanila. Amen.